Bago po muna tayo magsimula, shout out po muna tayo sa ating walang sawang nagkukumet na si Lodi Icebox, Lodi Nolito Aradilos, Lodi Jerry Cogeti, Lodi Ferdinand Labwin, Lodi Jemerson Bolanos, at Lodi Raymond Gabisan. Salamat po sa inyo at sa walang sawang sumasabay-bay sa aking ginagawang recap. Kung bago ka pa lang baka naman, balik na po tayo sa kwento. Ika-120 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang matarik na bundok kung saan ay malapit nang lumubog ang araw. Sina Mungmay ay naglalakad papunta sa kakahuyan. Sina Arin at Iyomujin ay nakakubli sa malaking puno. Habang nakatingin si Arin kay Namungmay ay sinasabi nito sa kanyang isip na ang kanyang young master daw ay naghihirap ng ganito. Nagtatakang nakatingin sa kanya si Iyomujin. Sinabi pa ni Arin na nakatingin pa din kay Namungmay na gusto daw niya ang kanyang karaniwang kabaitan, habang ang kanyang kasalukuyang estado ay maaaring para din sa kanyang kabutihan. Masayang pinagmamasdan ni Arin si Namungmay, habang Iyomujin ay napakagat ng mga daliri nang may mapagtanto siya na sinasabi sa kanyang isip na ang batang bayani daw ang kanyang tagapagligtas. Ngunit ang kanyang tagapagligtas daw ba ay hinahangaan ni Lady Arin? Dagdag pa niya sa kanyang isip na si Lady Arin daw mismo ay hinahangaan niya. Humawak sa ulo na mangiyak-ngiyak na sinabi pa niya sa kanyang sarili na bakit daw kaya na kailangang maging napakalupit sa kanya ng tadhana. Sinabi pa niya sa isip na sana naman daw mahabagin na kalangitan. Lumipat ang eksena kung saan naglalakad ang snake group na sinigaw ni Jiagalmi na sinabi na ano daw ang tumatakbo ngayon sa buwisit na utak niya. Paano daw niya nasikmura na umalis nang hindi man lang nagpapaalam sa kanila? Sinabi ni Yonryong kay Jigalmi na siya daw ay huminahon muna, meron lang daw siyang mga pinagdaraanan. Sumigaw na sinabi pa sa harapan ni Namungmay na pinagdaraanan. Anong klaseng pinagdaraanan daw ba niya? Sa tingin daw ba niya siya ay magiging mahinahon sa lagay na ito? Kahit na daw sa ritual of returning to a virtuous life ni Shimbike. Hindi daw ba sila ay pinatulog niya? Hindi daw ba niya alam na labis silang nag-aalala sa kanya? Nakakrus ang dalawang kamay ni Kalbo at pumikit na sinabi nito na yon daw ay tumpak. Karaniwan daw ay sasalungat siya sa mga masasakit na salita ni Jigalmi, pero sa pagkakataong ito ay tama daw talaga ang mga sinasabi niya. Sinigaw pa na sinabi ni Jigalmi na habang makikita ang nangyari na itinulak si Namungmay ng kanyang kuya. Na gusto daw niyang pagalitan siya ng sobra sa pinapakita niya ngayong pagkatao. Pero hindi daw ito ang unang beses ng insidente. Dagdag pa niya na pagkatapos daw ng isang bagay na nangyari sa kanyang panganay na kapatid na si Namungil, sinabi pa ni Jigalmi na kaharap si Namungmay na dapat daw ay humingi siya ng tulong sa isang may sapat na gulang. O di daw naman kaya ay sa kanila man lang. Tumugon na sinagot siya ni Namungmay na ano daw naman ang magagawa nila, may magbabago daw ba? Dagdag pa niya habang nakatayo sila, na ang kanyang panganay na kapatid daw ay baka ngayon ay patay na. Ano daw naman ang magagawa ng kanilang lakas? Tumingin sa kanila si Namungmay na sinabi sa kanila na harapin na daw nila ang katotohanan. Na makikita si Yonryong na sinabi niya dito na ang kasanayan daw ng art of medicine, kung saan ay hindi makakatulong sa mga digmaan. Pagkatapos ay nagulat si Yonpyo nang sabihin sa kanya ni Namungmay na siya daw na bastos na nanggaling sa Shaolin. At si Jigalmi na nagulat din nang sabihan na siya daw na pinagmamalaki sa kanyang sarili na tanging siya lang daw ang matalino, siya daw ay baguhan pa lamang sa mga pamaraan. Pagkatapos ay lumapit sa kanya si Moyongbo na sinabi na yang master hindi daw pala Namungmay. Na tumingin sa kanya ito. Sinabi pa sa kanya ni Moyongbo na naiintindihan daw niya ang kalungkutan na dinadala niya. Nagulat si Namungmay sa kanyang narinig kay Moyongbo na marahil daw ang pinakakinainisan niya ay ang kanyang sarili. Makikita ang nakaraan ni Moyongbo na sinabi niya na wala daw siyang pinagsasabihan na kahit sino hanggang ngayon, pero naranasan na daw din niya ang kanyang naranasan na mawalan ng kapatid. Makikita ang nakaraan ni Moyongbo na dating si Moyongbi na umiiyak na sinabi pa niya kay Namungmay na siya din daw ay sinubukan ding protektahan siya dahil sa siya ay mahina. Itinaas ang mga kamao at itinikom ni Moyongbo na sinabi pa niya kay Namungmay na ikinagulat nito na nagagalit daw siya sa kanyang sarili tulad niya, pero medyo may tumulong daw sa kanya na malampasan ito. Ngunit sinabi ni Moyongbo na ang tao daw na yon ay walang iba kung hindi siya. Na ikinagulat ni Namungmay sa kanyang narinig na nakatingin kay Moyongbo. Sinabi pa niya kay Namungmay na sa pamamagitan daw ng paglalaban nila, nakita daw niya ang kanyang nakaraan.
At hindi daw niya maiwasang isipin ang kanyang kuya na nakatingin sa kanya ng ganun. Dagdag pa niya na si assistant teacher Namong Il daw ay hinding-hindi daw siya sisisihin. Hinawakan sa balikat ni Namong Mai ni Moyong Bo na sinabi sa kanya na sa kabila daw nito. Sila daw ay hindi kanyang pasanin kung hindi isang kaibigan. Pagkatapos marinig ang mga salitang ito, si Namong Mai ay nagulat na nakatingin lamang sa kanila. Lumipat ang eksena kung saan may dalawang guhit na usok ang mabilis na tumatakbo sa ere. Ito pala ay sina Master Gui Myeondok at si Blade Master na sinasabi nito na talaga daw ba na alam niya ang daan. Habang mabilis silang tumatakbo sa ere, ay sinagot siya ni Master Gui Myeondok na kung sa tingin daw ba niya ang sense of direction niya ay katulad ng kanya. Sinabi pa niya na sila daw ay makakarating pagkatapos malampasan ang bundok. Pagkababa sa lupa ay mabilis na muli silang tumalon ng malakas sa ere. Habang nas-ere ay nagulat si Blade Master na sinasabi na sila daw ay talagang andito na. Makikita ang bayan na sila ay pababa na sumisigaw sa Galaxy Blade Master. Makikita ang isang bahay na sina Master Gui Myeondok at Blade Master ay pumasok sa malaking pintuan. Nagulat ang mga bata nang makita sila at si Yun Ryong ay mabilis na lumingon at sinabi nito na teacher. Mabilis na tumakbo ang mga bata at niyakap ng mahigpit si Master Gui Myeondok ng mga ito na napasukan ng dugo. Si Blade Master ay kuminang ang mga mata na ibinuka ang mga kamay na ang kanyang disipulo daw. Habang kumakain si Yeon Mujin ay sinabi nito sa wakas daw ay andito na siya. Bakit daw siya ay kung saan-saan pumupunta? Na nakapost na tila gustong yakapin ni Blade Master si Yeon Mujin. Itinaas at itinikom ng mahigpit ang kamao na naiinis na umiiyak na sinabi niya kay Yomujin na hangal na estudyante, hindi daw ba niya alam kung gaano kahirap ang kanyang pinagdaanan. Sinabi ni Master Gui Myeondok sa mga bata na alam daw naman niya kung gaano sila kasaya na makita siya, pero kaninong desisyon daw ang umalis sila ng White Military Academy at manatili dito. Nagulat ang mga bata sa kanilang narinig at hindi nakapagsalita. Sinabi pa sa kanila ni Master Gui Myeondok, habang may dugo sa bibig na ang bagay daw na nangyayari dito ay lubhang mapanganib na may kinalaman sa demonic cult. Nakatingin sa kanya ang mga bata na nakikinig sa sinasabi niya na bakit daw sila ay hindi na lang bumalik sa academy. Nanlaki ang mga mata ni na Yun Ryong at Jegalmi na nakatingin kay Master Gui Myeondok at ilang saglit pa ay sumigaw si Yun Ryong na sinabi na alam naman daw nila ang bagay na ito. Sinabi pa niya ng pasigaw sa harap ni Master Gui Myeondok na pero parang sinasabi niya na tumayo na lang sila kahit na nasa panganib ang kanilang kaibigan. Sumigaw din si Kalbo na sinabi nito na nakita na daw nila si Namong Mai. Tumingin sa itaas si Kalbo at nakita ang isang tao. At itinuro niya na sinabi, paumanhin daw taong nasa itaas. Pwede daw ba natawagin niya si Namong Mai? Nagtatakang tumingin ang tao sa ibaba. Pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto at sinabi sa kanila na ang panauhin daw sa kwartong ito ay umalis na. Naging chibi ang Snake Group at si Master Gui Myeondok. Pagkatapos ay nataranta ang mga bata na sumigaw na ano daw. Makikita ang bilog ang buwan at ang panuluyan, sinasabi sa kwento na kagabi daw na makikita ang bukas na bintana at sa looban nito ay maayos na nakaligpit ang kumot at unan. Isang tao ang nasa bintana, at ilang saglit pa ay makikita si Namong Mai na nakatayo. At nakatingin sa kanyang gilid at ang kanyang kamao ay nakatikom ng mahigpit. At dito na po nagtatapos ang ika-120 kabanata. Ika-121 kabanata, sa pagpapatuloy. Bilog ang buwan at makikita si Namong Mai ay nasa itaas ng bubong ng bahay panuluyan na nakatayo at nakatikom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Makikita si Namong Mai na may malalim na iniisip. Naaalala pala niya ang sinabi sa kanya ni Moyong Bo na sila daw ay hindi kanyang mga pabigat kung hindi ay kanyang mga kaibigan. Sinabi pa niya sa kanyang isip na sila daw ay magkakaibigan. Tama daw si Moyong Bo. Habang nanatili daw siya sa White Military Academy, ay naranasan daw niya ang totoong buhay. Makikita sa kanyang iniisip ang Snake Group pati na si Master Gui Myeondok na sinasabi pa niya sa kanyang sarili na ang maging masaya habang lumalaki. Ang magkaroon ng mga kaibigan ay sapat ng malakas para takpan ang kanyang likuran. At lalong-lalo na daw kay Master Gui Myeondok, ang taong nagbigay sa kanya ng daan para magpatuloy.
Sinabi pa niya sa kanyang sarili na yon daw ang higit na dahilan para pumunta siyang mag-isa. Hindi daw niya hahayaan na sila ay sumama sa napakadelikadong daan na puno ng patayan. Naputol ang kanyang pagsasabi sa kanyang sarili nang mapakinggan niya si Jang Ho-jeon na kung aalis na daw ba siya. Tumingin si Namung Mae sa kanya. Sinabi naman ni Jang Ho-jeon na alam daw niya na gagawin niya ito ngayon. Makikita si Jang Ho-jeon sa ilalim ng buwan na medyo masaya na nakatingin kay Namung Mae. Makikitang muli ang buwan at ang kabundukan na matarik sa liwanag ng buwan. May iniabot si Jang Ho-jeon kay Namung Mae na sinabi nito na siya daw ay nag-impaki ng tila kailangan niya sa ngayon. Sinabi sa kanya ni Namung Mae na pumunta daw ba siya dito para hindi pigilan. Sinabi sa kanya ni Jang Ho-jeon na ito daw ay malinaw sa kanya na nagbago ang kanyang ekspresyon nang mapakinggan niya ang kanyang mga salita. Dagdag pa niya na nakahanap daw siya ng mga pahiwatig sa mga sinabi niya. Di daw ba? Hawak ang saklay ay sinabi nito kay Namung Mae na gusto daw sana niyang samahan siya, ngunit nakikita daw naman niya ang kanyang kalagayan na siya daw ay ginagawang kaawa-awa. Sinabi sa kanya ni Namung Mae na paumanhin daw dahil siya ay nasaktan, ang pagbibigay daw ng kanyang kakayahan, ang paghihiganti daw ay hindi posible. Tumawa na nahihiya si Jang Ho-jeon na sinabi nito na narinig na naman daw niya ang magaspang na pananalita niya. Habang itinatali ni Namung Mae ang ibinigay niya, ay sinasabi pa niya kay Namung Mae na alam daw naman niya na wala siyang ibig sabihin doon. Dagdag pa niya na sinabihan na daw ba niya ng mabuti ang kanyang mga kaibigan tungkol dito. Nakangiting sabi pa ni Jang Ho-jeon na sa simula pa lang na sila ay magkita, si Namung Mae daw talaga ay napakabuting nilalang. Tumugon lang si Namung Mae ng tingin kay Jang Ho-jeon. Pagkatapos ay mabilis na bumaling si Namung Mae na may seryosong muka, habang si Jang Ho-jeon ay nakangiti sa kanyang likuran. Mabilis na tumalon si Namung Mae sa ere. Tinitingnan ni Jang Ho-jeon ito at sinabi na katulad daw ng sinabi ng batang begar, siya daw talaga ay isang tunay na batang bayani. Sinasabi niya ito habang nasa ere si Namung Mae. Lumipat ang eksena kung saan si Jang Ho-jeon ay nakasuntok ang kamao sa kanyang palad tanda ng paggalang na sinabi na ikinagagalak daw niya silang makilala. Siya daw ay si Jang Ho-jeon, isang disipulo ng Hainan sect. Sinabi pa niya sa kanila na siyang master, Namung Mae daw ay umalis kagabi. Na ikinagulat ng mga bata. Iba't ibang reaksyon ng mga muka ng mga bata nang marinig nila ang sinabi ni Jang Ho-jeon. Sinabi ni Kalbo na siya daw ay parang mababaliw. Si Moyong Bu naman ay sinabi na ano daw kaya ang kanyang dahilan. Samantalang si Jegalmi ay naiinis na nagagalit. Si Ari naman ay lumuha na sinabi na ngayon lang daw sila nagkita muli. At ngayon ang kanilang mga landas ay kailangang maghiwalay muli. Napatikom ng mga kamao si Yeo Mujin na masayang sinabi na kung gayon, maaari daw bang si Lady Arin ay makakasama niyang maglakbay. Sinabi na sumigaw si Jegalmi na saglit lang daw, pinilit lang. Lang daw ba niya ang kanyang sarili na umalis, at sinabi pa niya kay Jang Ho-jeon na bakit daw niya ito hindi pinigilan. Nahihiyang ngumiti si Jang Ho-jeon na sinabi niya kay Jegalmi na kung nakikita daw ba niya ang kanyang kalagayan. Paano daw niya iyon magagawa? Naiinis na nakatingin sa kanya si Jegalmi. Pagkatapos nagulat ang mga bata nang marinig nila ang isang boses na hindi sila pinagagalaw, manatili lamang daw sila kung asaan ang mga ito. At nakita nila si Teacher Siu-gu na sinasabi ano daw ang ginagawa nila dito. At biglang mabilis na lumapit sa kanila ang Red Squadron na mabilis silang pinalibutan. Habang nasa pinto ay sinabi sa kanila ni Teacher Seo-gu na sila daw ay walang takot. Na umalis sa White Military Academy nang walang pahintulot at isinali pa daw nila ang kanilang sarili sa mapanganib na pangyayaring ito. Tumingin ng kakaiba sa kanila si Teacher Seo-gu na sinabi sa mga ito na balak daw niyang bawiin silang lahat at pagsabihan tungkol ito, kung kaya naman ay sumunod lang sila ng tahimik. Tumingin sa kanila si Master Gui Myeondok na sinabi sa kanyang isip na ang dog at horse daw na mga grupo ay andito. Ang mga guro daw ba na andito ay bihasa sa pagsubaybay sa Kinggong Techniques. Pagkatapos ay sinabi sa mga bata ni Master Gui Myeondok na ipaubaya na daw nila sa kanya ito. Sila daw ay bumalik na sa White Military Academy nang walang pagkaantala. Nagulat si Master Gui Myeondok nang sabihan din siya na kailangan din daw niyang sumama. Humarap sa kanila si Master Gui Myeondok na sinabi sa kanya ni Teacher Seo-gu na bakit daw siya ay naandito imbes na nagpapahinga bilang utos sa kanya ng leader ng alyansa.
Nagulat na sinabi sa kanyang isip ni Master Gui Myeondok na may kakaibang muka na sila daw ba ay pumunta dito para ibalik din siya. Nagpaliwanag si Jegalmi na sinabi kay Teacher Seo Gu na ginagaw daw nila ito para hanapin ang kagrupo nila na si Nambong Mai. Tumugon na sinabi sa kanya ni Teacher Seo Gu na talaga daw ba? Kung gayon asan daw ito? Magsasalita pa sana si Jegalmi, ngunit siya ay napahinto dahil sa sinabi sa kanya ni Teacher Seo Gu na tumigil na daw ito. Dahil wala daw siyang planong makinig sa kanya. Bumaling ng lingon si Teacher Seo Gu na sinabi kay Master Gui Myeondok na ikinagulat nito na ang leader daw ng alyansa ay sobrang nag-aalala sa kanya. Sinabi pa niya na nakikiusap na siya daw ay bumalik na sa White Military Academy kasama sila. Sinabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na may mga bagay pa daw na dapat panglutasin kung kaya hindi siya makakasama. Dagdag pa niya na bigyan daw niya siya ng pabor at ihatid ang kanyang pagbati sa leader ng alyansa. Sinabi sa kanya ni Teacher Seo Gu na hindi daw niya iyon gagawin. Malalim na bumuntong hininga si Blade Master na sinabi kay Master Gui Myeondok na kung suswayin daw niya ang matandang udang, magkakaroon ng malaking gulo pagkatapos nito. Tumingin kay Blade Master si Teacher Seo Gu na sinabi nito sa kanya na maaari daw ba nilang ipagpalagay na tutulungan sila ni Blade Master na ibalik si Teacher Gui Myeondok. Panandali ang nag-isip si Blade Master pagkatapos ay sinabi niya na yon din daw ay isang dahilan para sa pag-aalala sa kanya. Kung gagawin naman daw niya iyon si Master Gui Myeondok ay magagalit sa kanya. Biglang nakaisip na itinaas pa ang isang daliri na alam na daw niya. Siya daw ay mananatiling walang kinikilingan. Kung kaya naman ay subukan daw nila itong gawin at siya ay hindi manghihimasok. Tumingin sa kanya si Teacher Seo Gu ng may inis. Na sinabi sa kanyang isip na siya daw ay kailanman hindi nagmamalasakit sa mga bagay-bagay sa disiplina noong una pa lang. Sinabi ni Teacher Jum kay Teacher Seo Gu na gawin na lang daw nila ito ng sila lamang. Pagkatapos ay sinabi nito kay Master Gui Myeondok na nabalitaan daw niya na ang kalusugan niya ay hindi mabuti. Huwag na daw niya itong palalain at siya ay sumama na sa kanila. Nagulat si Teacher Jum nang makita niya si Master Gui Myeondok na may iginuguhit sa sahig na sinabi nito na ano daw ang kanyang ginagawa. Sinabi niya habang iginuguhit ang linya sa sahig na sila daw ay mga guro mula sa White Military Academy, humawak sa kanyang likod na sumakit sa pagguhit niya sa sahig. Sinabi pa niya na kung kaya naman ay ayaw niya itong palakihin na sa punto na dadanak pa ng dugo. Pagkatapos ay tumingin ng may pagbabanta na sinabi sa kanila na gayunpaman, sino man sa kanila ang tumawid sa linyang ito, siya daw ay hindi lang tatayo. Makikita ang paa ni Master Gui Myeondok na sinabi pa sa kanila na kahit nagaano daw sila kapabor sa leader ng alyansa, hindi daw ba nila naisip na ang kawalan nila ng respeto sa kanila ay lumagpas na sa linya. Naiinis na si Teacher Jum na sinasabihan ni Teacher Seo Gu na siya daw ay huminahon. Siya daw ay nanggaling sa Northern Grassland at malamang na hindi gaanong alam ang tungkol sa mga Black Flower League, pero si Gui Myeondok daw yan. Hindi na ituloy ang sinasabi ni Teacher Seo Gu dahil sa biglang mabilis na tumalon si Teacher Jum na sinasabi na tama daw siya, pero siya daw ay napaglipasan na ng panahon. Sumugod si Teacher Jum kay Master Gui Myeondok na gumamit ng kanyang mga paa na may enerhiya. Iniwasan ni Master Gui Myeondok ang sipa habang nakatingin ito kay Teacher Jum na sinasabi pa niya na siya daw ay unang tumawid sa linya. At dito na po nagtatapos ang ika-121 kabanata. Ika-122 kabanata sa pagpapatuloy. Nag-iinat ng kanyang katawan mula sa pagtulog si Nambong Seon na sinasabi na siya daw ba ay napasobra ng tulog. Sinabi pa niya na buwisit daw si Nambong Mai. Asan daw siya, hindi man lang daw siya ginising. Bumangon at binuksan ang pinto at nakita ang mga kasamahan at ang mga Red Squadron sa ibaba na sinasabi na ano daw ang nangyayari dito. Sinabi ni Jegalmi sa kanyang isip na buwisit, sila daw ay napapalibutan. Kung mahuli daw sila ng ganito, sila daw ay dadalhin sa White Military Academy nang hindi kasama si Nambong Mai. Sinabi sa kanila ni Moyong Bu na sila daw ay mahihirapang makatakas sa mga Red Flower League. Sinabi naman ni Yun Reyong na bakit daw pati ang Liga ng Pulang Bulaklak ay hinuhuli nila sila. Sinabi naman ni Jegalmi na dahil daw ang buong Murim ay nasa high alert dahil sa pagbangon muli ng demonic cult. Naiinis na sinabi naman ni Kalbo na ito daw ay nakakabwisit. Kakaladkarin lang daw ba sila ng walang dahilan?
Pagkatapos makikita na bumababa sa hagdan si Nambong Seon na tinawag si Jegalmi na ikinagulat niya. Sinabi nito sa kanya na sino daw ang mga taong ito. Habang nasa hagdan si Nambong Seon ay sinabi sa kanya ni Jegalmi na sila daw ay ang miyembro ng Murim na alyansa. Dagdag pa niya na sila daw ay ang Red Flower League na pumunta dito para hulihin sila. Nakababa na si Nambong Seon na nagtatakang sinabi na Red Flower League. Bakit daw nila ito ginagawa? Dagdag pa niya na nasaan daw si Nambong Mae at bakit hindi daw niya ito nakikita. Biglang hinarang siya ng isa sa Red Flower League na tila ito ang leader nila. Sinabi nito kay Nambong Seon na siya daw ay umatras, kung sino man siya. Nagpakilala na sinabi sa leader ng Red Flower League na siya daw ay si Nambong Seon na nagmula sa Nambong na pamilya. Tumungon na sinabi ng leader ng squadron na isang taong nagmula sa Nambong na pamilya. Makikita ang mga bata na nakasimangot na sinabi pa niya na ang mga ito daw ay umalis ng White Military Academy ng walang pahintulot at andito daw sila para ibalik ang mga ito, kung kaya naman pakiusap lang huwag siyang makialam. Sinabi sa kanya na humawak sa baba na nakapikit na siyempre daw naman. Dahil sa lumalalang sitwasyon, mas mabuting bumalik na sila sa academy. Sinabi pa niya na kailangan lang daw niyang isama ang kanyang nakababatang kapatid sa kanilang pamilya. Pagkatapos ay nagkatinginan ang mga bata at sinigaw na ngayon na daw ang oras na sila ay tumakas. Mabilis na kanya-kanyang nagsitakbuhan ang mga ito. Nagulat ang leader ng Red Flower League na sinabi na habulin daw ang mga ito. Na makikita na mabilis na sinundan ang mga bata ng mga Red Flower League. Umusok ang silid sa bilis ng mga ito at naiwan si Nambong Seon na makikita sa kanyang muka na hindi makapaniwala at sinabi nito na sila daw ay tumakas. Lumipat ang eksena kung saan si Master Gui Myeondok ay iniwasan ang sipa ni Teacher Jum na sinabi ni Master Gui Myeondok na siya daw ang unang tumawid sa linya. Nagulat si Teacher Jum nang mabilis na iniwasan ang sipa at mabilis na tumakbo sa labas na makikita na nasira ang kanyang dinaanan. Mabilis na nakalabas silang dalawa na tumalon sa ere si Master Gui Myeondok na tinitingnan ni Teacher Jum na mabilis na inikot ang paa at tumalon sa ere na sinipa si Master Gui Myeondok. Hinarang ni Master Gui Myeondok ang kanyang kamay at pinaikot niya ito. Naglagay ng enerhiya sa kanyang kamay si Master Gui Myeondok at ito ay umiikot. Nagulat nang makita ni Teacher Seo Go ang ginagawa ni Master Gui Myeondok at sinabi niya sa kanyang isip na yon daw ba ay ang prinsipal ng Tai Chi. Ang pagkakaalam daw niya ang Black Flower League ay isang assassination group. Paano daw nangyari na nagagamit niya ang Extremity Existence Method? Habang nakikita ni Teacher Seo Go ang labanan ni na Teacher Jum at Master Gui Myeondok ay nanlaki ang kanyang mga mata sa nakikita niya. Na kung paano walang kahirap-hirap na hinaharang ang ginagawang pagsipa ni Teacher Jum. Naiinis na nahihirapan si Teacher Jum na sinabi niya sa kanyang isip na malakas daw si Teacher Gui Myeondok pero ito hindi na naituloy dahil isang atake ng kamay na may enerhiya ni Master Gui Myeondok ang tumama sa kanyang tiyan. Dahilan na malakas na pagtalsik nito sa malayo. Bumagsak ito sa gilid ni Teacher Seo Go na ikinagulat nito nang makita niya si Teacher Jum. Habang tumatayo ito ay sinasabi sa kanya ni Teacher Seo Go na hindi daw ba sinabi na niya sa kanya. Si Teacher Gui Myeondok daw ay ang bayani ng Great Orthodox Demonic na digmaan. Makikita si Master Gui Myeondok na lumiliwanag ang mga mata na sinabi ni Gurong Seo Go na Teacher Jum Monse. Dapat daw silang magtulungan imbes na mag-isa silang kumilos. Naiinis na nagpahid ng kanyang bibig si Gurong Jum. Pagkatapos ay sinabi pa nito na pagtutulungan daw nila ang may sakit na tao, masakit man daw ito sa kanyang pride, pero hindi daw ito maiiwasan. Tumalon si Teacher Jum papunta kay Master Gui Myeondok na may lumiliwanag na mga mata. At sinipa na naman niya si Master Gui Myeondok na tinatawag niyang horseback opening kick. Pinaikot na naman ni Master Gui Myeondok ang kanyang mga kamay at si Gurong Jum ay umikot din sinabi ni Master Gui Myeondok sa kanila na hindi pa daw siya pwedeng bumalik. Makikita si Gurong Seo Go na gumawa ng kanyang pag-ataki ng may dalawang enerhiya sa kanyang dalawang kamay na tinatawag niyang Wolf Fang. Pinaikot lang ni Master Gui Myeondok ang kanyang mga kamay sa kamay ni Gurong Seo Go na tumilapon sa kanyang likuran na sinasabi niya sa kanila na pakiusap lang, ipaalam sa leader ng alyansa na ipapaliwanag daw niya ito pagkatapos. Halos lumabas ang laway sa pagsigaw sa kanya ni Gurong Jum na sinabi na wala nang mas mahalaga pa sa utos ng leader ng alyansa.
Lumiwanag ang mga mata na susuntukin si Master Gui Myeondok ng kanyang nag-aapoy na kamao. Mabilis na tumalon at sinipa niya patiwarik na tinamaan sa kanyang muka. Habang si Gurong Jium ay napaatras, si Gurong Seogo naman ay lumiwanag ang mata na pasugod kay Master Gui Myeondok na sinasabi nito na siya daw ay napakaraming dahilan. Mabilis na nakalapit ito at kinalmot-kalmot ng kanyang mga kamay si Master Gui Myeondok, na madali lang hinahawi ng kanyang mga kamay. Sinabi pa niya na, pero meron din daw silang natanggap na utos na dapat ay sundin. Kung kaya naman daw ay hindi siya makakatulong. Naglabas ng enerhiya si Master Gui Myeondok na sinabi sa kanila na kung gayon, ang mga salita daw niya ay hindi gumana sa kanila. Nagulat si Gurong Seogo na dumilim ang parting muka nito. Nakita pala niya ang napakalaking kamay ni Master Gui Myeondok na tatabunan sila. Sa lakas ng pressure, halos hindi makatayo ng maayos ang mga ito. Ang malaking kamay na yon ay gawa ng kanyang napakatinding enerhiya na makikita na halos dumapa na sila sa lupa. Makikita si Black Orchid na sinasabi ni Master Gui Myeondok na pasensya na sa kanila, pero ang isa sa kanyang nasasakupan ay nasangkot sa masamang gawain, kaya ito'y kanyang nasa ilalim na pananagutan. Habang nakatutok pa din sa kanila ang palad ni Master Gui Myeondok ay sinabi pa sa kanila na kailangan daw niya itong ayusin. Kung kaya daw naman sana ay maintindihan nila ito. Habang nakadapa si Gurong Seogo sa lupa, ay napamura ito na sinabi sa kanyang isipan na parang mawawalan daw siya ng malay sa tindi ng kapangyarihan ni Master Gui Myeondok. Makikita ang kanyang muka at ang kanyang mata ay unti-unti nang nawawalan ng buhay. At dito na po nagtatapos ang ika-122 kabanata.